Low pressure area na C96W nasa karagatan na ng bandang Dumaguete. Kaya patuloy ang pag-ulan sa buong Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. At yung binamatay natin ng bagong low pressure area na C97W na nanatiling mababa ang tsansa. Pero nasa moderate yung forecast na posible pa rin itong maging isang aktibong low pressure area. At yung ikatlong bagong low pressure area, hindi magiging banta sa bansa. Buong Northern Luzon kasama ang Metro Manila, ramdam na ang mas maginaw na amihan. Ilang bahagi na sa Southern Luzon ay patuloy pa rin magkakaranas ng maulap na paporin at kalat-kalat na mga pag-ulan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, December 20, 2024. Ang oras nating boss ng umaga ay eksakto alas 11 na umaga. 4 na araw na lang mga folks bago ang Pasko. So, marami na po bang nakauwi sa inyong mga probinsya? Well, hindi natin alam kung may mga iba pa na ngayon pa lamang magsasagawa ng mga Christmas party. So, medyo mag-enjoy muna tayo sa ating Yuletide season bago na natin problemahin yung ating pang-araw-araw na buhay. Next year na lamang natin po problemahin yan. Sa ngayon, ang magiging sitwasyon lamang natin ay lagay ng ating panahon na magiging overcast and gloomy pa rin, lalo na sa bahagi ng Luzon, pero magiging mas malamig na ang ating magiging temperatura kasama ang Metro Manila. Dahil simula bukas ay magiging huling araw na bago magkaroon ng winter solstice. Mga bandang bukas pa yun kasi ng hapon magkakaroon ng winter solstice na. So, bukas pa po tayo magkakaroon ng pinaka-maximum peak ng ating winter season. Especially sa Northern Hemisphere. So, mag-update tayo tungkol dyan. Samantala, sa atin naman sa bansa ay mga pagkulog at pagkilat na umiiral sa bitang panig ng baybayin ng kanluran ng Luzon at dito sa may bandang Bicol region na kasalukuyan pa rin inuulan at dyan sa bandang Santa Ana, Cagayan na nakaranas din ng mga ilang lightning strikes. Sa ngayon, may 2 lightning strikes ang kasalukuyang nadedetect ng aking lightning detection system. Bagamat may mga ilang kalat-katapag ulan pa rin na nakikita sa Doppler radar imagery, ayan, kung titingnan natin ay inuulan pa rin ng tuloy-tuloy ang bahagi pa rin ng Aurora region at ilang bahagi ng Bicol region. Especially dyan sa bandang Camarines Norte pa rin, at ilang bahagi ng Legazpi at Sorsogon. So, magdala pa rin kayo ng payong. At nagkakaranas daw ng matinding traffic dyan na pumupunta ng biyahe ng Bicol region, lalo na sa mga malalaking truck. Dahil nga po sa patuloy na shear line natin na nagbubunsod ng mga pag-uulan pagitan ng Southern Luzon at Luzon area. Ganun din sa bandang Visayas ay nakakaranas din dahil sa patuloy naman na rumaragasan na surface trap ng low pressure area na C96W. So, ingat po sa mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan. Bagamat mga madalas, light to moderate ang pabugso-bugsong buhos ng ulan. Ilang area lamang makakaranas ng moderate and heavy rain showers. May thunderstorm watch tayo na nakataas dyan pa rin sa bahagi ng Visayas. Well, bunsod pa rin ang pinagsamang weather systems, lalo na yung surface trap, yung malawakang rain band, itong C96W, kasabay ng itong shear line na sa may bandang Southern Luzon nga po na pumapagitan. So expected po ang mga pagkulog at pagkidlat as of 10:26 AM ang warning watch nito mula sa dito Pag-asa diyan sa bandang Negros Occidental, Iloilo, Guimaras, Antique, Capiz hanggang Aklan within 12 hours. So inasahan din yan lalo na sa may bahagi pa rin ng Mindanao at Bicol region din mga folks, isama na rin natin dahil patuloy pa rin kayong makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa ating current conditions, overcast gloomy pa rin tayo. Haze at partly cloudy sa buong Metro Manila, kabilang na ang buong Northern Luzon, Central Luzon at Extreme North Luzon. Dahil malakas na po ang daloy ng ating amihan, so magiging mahamog na madalas ang ating paligid, lalo na sa mga tataas na altitude ha. So sa mga bumibiyahe pa po papuntang Baguio City, asahan po na mas
mahamog o haze ang paligid ninyo, dahan-dahan lamang sa mga bebiyahe, especially dyan sa bandang papunta ng Benguet area. Napakamahamog po at very haze ang paligid ninyo dyan. So, ingat na lamang mga folks. At sa ating current conditions, meron pa rin tayong magnitude 5 plus na paglindol. So, diretso agad tayo sa report nito. Malamang, naganap ito kaninang 3:23 a.m. At merong magnitude 5 ito, 3:23 o 3:22 a.m. Tingnan natin kung ano yon. Ito ay magnitude 5.3 sa may southeast ng San Policarpio, Eastern Samar. Naganap ito kaninang 3:22 a.m. ng madaling araw, so hindi naman nag-alert sa aking seismometer dahil medyo hindi umabot sa pinaka-alarm na level yung peak ng amplitude sa aking seismometer. So medyo malalim yung epicenter niya na nasa around 17 km depth. So medyo malalim-lalim pa rin ito at nasa karagatan. So yung travel times niya papunta sa Luzon, medyo mas mahina na lamang ito. Pero sa record ni PBOX, nasa magnitude 5.3 po ito. So, since sinama na natin ang report sa Ulat Mindol, ay bilangin na rin natin kung nakakailang total na earthquake na tayo. Since kaninang madaling araw, may isang magnitude 4.8. Yan pa rin sa may Manang Jose Abad Santos, Davao Occidental. So, medyo malayo-layo naman ito. Kaya lang, magnitude 4.8 po ito na may lalim na 40 km. Nagkanaba ito kaninang madaling araw, 12:51 a.m. At sumunod nga ito dito sa may bandang San Policarpio nga po sa Eastern Samar na may magnitude 5.3. And after nyan, wala naman, pero marami-rami po mga minor earthquakes na nai-record dito. Typically, bandang Calatagan, Batangas, at dito na naman sa may bandang Ilocos Sur na nakakailang aftershocks na. Ayan, oh. So, marami na po mga sunod-sunod na pagyanig. So, medyo watch out po sa mga taga Ilocos Sur pa rin po, Medyo mayanigin pa rin ang epicenter nito doon sa may bandang Santa Catalina, Ilocos Sur po, ha? So, medyo bantayin-bantayin po nito at medyo alisto kayo. Hindi natin masabi. Baka biglang mag-jolt ng medyo mas malakas. At least, medyo preparado po tayo, lalo na sa paligid ng Bigan, hanggang dyan sa may bandang Kandon ng Ilocos Sur. Just in case lang po, lalo na ang taga-Bangged. Kasi nakaranas ang taga-Bangged ng malakas na pagyanig ng mga nakaraan. Di ba? May mga na-damage dyan. So, sa pati ng Abra, medyo at least ilisto po tayo. Just in case lamang mga folks. So, yung total earthquakes, kung i-diretso na natin, since binabalita na natin yung total earthquakes at yung pagyanig, yan, so bibilangin na po natin, meron na tayong 4 na magnitude 5.0. So, total earthquakes natin, so far, 577, 543 dito is magnitude 2.0, 30 sa magnitude 4.0 pataas, at 4 na ang ating magnitude 5.0 pataas. Yung huling naitala nga po kahapon dito sa Santa Catalina, Ilocos Sur nga po, which is pang-4 na pagyanig ngayong December 2024 na magnitude 5.0. So, nadagdagan pa. So, nasa 577 po ating total earthquake. So, nangangalahati na po. So, mukhang matatapos ang taong ito na hindi aabot sa mahigit o 1,000 total earthquakes, just in case. Dahil nangangalahati pa lamang yung total earthquakes, hindi pa siya umaabot ng halos 900 total earthquakes. Sa lowest of tension na itala na aking weather station, kaninang 5:28 a.m., nakapagtala kami ng lowest of 25.1 degrees Celsius. Stationary pa rin, comfortable, ang highest air temperature namin sa Caloocan na 30.9 degrees Celsius. Kahapon nito ng hapon at 1:11 p.m. At sa ating heat index naman, kung pagbabasan natin, manatiling mababa at 36.5 degrees Celsius. Ang aming init pandama, so wala tayong magiging comment dyan. Diretso agad tayo sa ating PH Extremes and past 24 hours. Nangunguna pa rin ang San Jose sa Mindoro na nasa 34.6 degrees Celsius ang kanilang air temperature na mainit at mailinsangan pa rin. Sa Baguio, mas bumaba na po ang kanilang temperatura. Ibig sabihin lamang mas lumakas na po yung peak ng ating amihan na nasa 14.4 degrees Celsius. Napakaginaw na po yan sa Baguio City. Lalo na sa gabi at madaling araw. At ngayon ay total of 14.4 degrees Celsius. Ibig sabihin yan, sa Atok Benguet yan, mga around 12 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura niyan. O baka nasa 11 degrees Celsius pa nga po yan. So mag-jacket po dahil sobrang lamig na po dyan sa itaas. Kabilang na ang Benguet area, mga folks. Sa Inula naman, ang Borongan Eastern Samar, nakapagtala sila ng 56 mm na total rainfall. At wala naman kami naitalang pag-ulan dito sa Caloocan.
Samantala, ang ating volcanic thermal status nakataas pa rin itong sa Taal Volcano. So silipin natin, since nasa moderate anomaly ito na 10 megawatts yung variable radiated power, pagkat mababa o moderate lamang, silipin mo natin yung report ni PBOX just in case. Kung merong volcanic earthquakes, well, merong naitalang isang volcanic earthquakes at nasa 8,322 tons pa rin since December 16. So, walang updated na SO2 emission kung mataas pa rin ba. Pero maliwanag na mayroong isang volcanic earthquakes na naitala ayon sa datos ni PBOX. So, sa mga kabatang natin, hindi natin alam kung nasa 8,000 tons pa rin ba yung SO2 emission dyan. Magmas na lamang po tayo just in case. At medyo layo-layo po muna dahil medyo nagkakaroon ng mga ilang volcanic earthquakes. At wala naman sa ating MODIS, sa satellite imagery, in real time ay makikita natin hindi naman masyado mataas ang magmatic diffusion. Ayan. So, hindi naman gaano kataasan pero yung confidence nito na nasa 68% ang confidence. So, medyo mataas-taas po yung MODIS file niya, ha? So, sa mga kabatang natin, malamang medyo malakas din ang SO2 emission yan dahil medyo nagkakaroon ng mataas na MODIS fire ayon sa ating satellite imagery ng MODIS. Just in case, magmas na lamang po tayo mga folks. At sa ating space weather status na natiling unsettled po, well, binalita ko na yan 2 days ago na inaasahan natin hanggang sa unsettled na hanggang 3.66 o 3.67 KT index ang aabutin natin. Bagamat nung nakaraang araw ay nireport natin, hindi naman direkta tatama yung ating solar wind. Medyo mataas nga lang na nag-above average. So, titingnan natin, mataas ang active warning na KP index. So, mga weak power grid fluctuations pa rin ang aasahan. 65 degrees yung magnetic latitude at expected ang auroral pa rin. Bagamat 50% ang possible radio blackout, pero mababa naman ang inaasang solar radiation. Yan. Mula normal o above normal speed, kahapon, medyo nasa balik na lamang siya sa pinaka-normal speed. Sunspot natin, 96. So, hindi naman ganun kalakihan. Madalas lamang sa ating X-ray flux events, mga minor lamang na mga solar X-ray flux na hanggang M category lamang. Mga 1.6 to 1.7. So, medyo minor lamang at yung photon flux hindi naman masyado mataas at hindi naman umabot ng S1. So, expected yung ating geomagnetic activity maglalaro lamang hanggang unsettled. Hindi naman masyadong malakas ang impact sa ating magnetosphere, mga folks. So, mga ilang katamtaman lamang na auroral activity makikita, lalo na sa Northern Hemisphere. At yung ating TEC range o yung TEC error ay apektado lamang ang bandang Indonesian Peninsula o bandang Middle Pacific. Hindi masyado sa atin sa Pilipinas o dyan sa may bandang West Pacific o Southeast Asia area. Mga ilang minor lamang ng mga total electron content. So, hindi masyado apektado ang mga GPS. Yung solar wind ay medyo kumakalma naman na. Pero tuloy-tuloy lamang yung purge ng plasma density na naglalaro mga between hanggang 400 to 500 ang approximate na radial velocity niya in kilometer a second. So, hindi naman masyado kalakasan yung velocity. Mananatiling nasa 4 ang ating 40 to 80 meter during day at normal naman ang ating high HF frequency sa gabi. Yun, medyo normal naman. Ngayong umaga lang medyo hindi habang nakarekta ang haring araw. Sa ating outside humidity, nasa 72%, katamtaman pa rin at bumaba ng 1% since last hour. At yung ating atmospheric pressure, medyo bumababa, so medyo nagiging thunderstormy tayo na nasa 1,009 hectopascals and steady ito since last hour. Nanatiling mababa ang ating high tide status o low tide status. Nasa low tide po tayo na may 13 hours and 35 minutes pa to maximum high tide o may hating gabi pa po ng 12:55 ng madaling araw pa. Pero delikado pa rin pumalaot, lalo na sa buong bahagi ng Nodo Luzon at dyan sa eastern portions ng ating bansa dahil patuloy pa rin na maabot sa 1.25 hanggang 4 meters ang alon. Medyo delikado po at napakataas ng gale warning, kaya medyo ingat. Kung maaari, yung mga sasakay ng Roro ngayon, watch out po dahil medyo nakakahilo dahil napaka-rough ang ating karagatan, lalo na sa mga tatawid dyan mula Bicol Region hanggang dyan sa may bandang Samar Region. Naranasan ko rin yan. Nung umuwi ako nung nakaraan na taon, medyo rough ang karagatan dyan sa may bandang patawid ng Alin at bandang Alin ng Northern Samar.
na halos nakakaduwal po ang likot ng karagatan dyan. So, at least may idea na kayo mga folks. At sa ating almanac, sumikat ng haring araw, kaninang 6:16 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:31 PM. Ating warning gibbous na 77 illuminated na liwanag ng buwan. Mamayang gabi pa po ng 10:05 PM pa ito magmo-moonrise at lulubog ito kinabukasan na ng umaga at 10:13 AM. So medyo kalulubog pa lamang ng ating buwan, yung moon, nasa negative 15 degrees pa lamang. So kakalubog pa lamang kanina mga alas 10. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend, nasa natin magiging partly cloudy ang maghapon. So, medyo maganda bumiyahe. Asahan lamang na medyo traffic talaga ngayon dahil Carmageddon at puro biyahe ngayon ng mga kababayan natin na uuwi sa mga kanya-kanyang probinsya para paghandaan na ang paparating na Noche Buena. So, magiging chance na pag-ulan namin sa Caloocan o ilang panig ng Metro Manila nakataas ang forecast at 100%. Pero maaring hindi pumasok yan dito sa amin sa Caloocan, maaring sa karating Metro Manila. So, be ready na lamang ng payong para na rin sa biglaang buhos ng ulan kung hindi man ay hindi sikat ng araw dahil napaka-overcast pa rin natin hanggang ngayon. Bukas sa Sabado, ganun din, maulap ang himpap pa rin pero nasa 36 to 40% lamang ang chance daw na uulanin bukas ng Sabado. Ayon sa lowest temperature expected, napakababa ang forecast. Paglalaro, 27 to 30 degrees Celsius lang. At lowest temperature expected ay nasa 26 degrees Celsius lang ang inaasahan. At sa huling record ng local weather advisory natin, bagamat napaka-late na ito, 3 AM ito ni-report ni Pag-asa, pero babasahin pa rin natin na mataan yung low pressure area nga po, yung formerly na si Kerubin, o 96W na mataan sa layong nasa coastal waters ng Mahinog, Camiguin. So, ngayon, nandito na yan sa may bandang Dumaguete, if I'm not mistaken. Ang binanggit natin kanina lamang. Nasa bandang Dumaguete siya. So, nasa karagatan nito at pakaluran ang kilos nito na magbubusod nga po ng pag-ulan. So, sa ating short weather forecast, hanggang Pasko na po yan. Asahan daw magiging overcast pa rin ang ating panahon. So, medyo gloomy tayo pa rin at overcast. Ibig sabihin, may mga pagkakataon magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan between 40 to 50% po. Hanggang sa dispiras na po yan ng Pasko, hanggang araw ng Pasko. At least meron tayong inaasahang magiging pag-ulan po, just in case. So, diretso agad tayo sa ginagamit na satellite imagery. Magsisimula muli tayo sa may bandang Mindanao dahil mas ulan dito. Bagamat medyo hindi na makakapal masyado o bahagya lamang ang kaulapan sa bahagi nga po ng Mindanao pero yung outer rain trap ni 96W o dating tinawag natin sa local name na Kerubin ay magbubunsod pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa buong bahagi ng Kamindanawan mula sa buong Davao Region, mula Davao Oriental hanggang Davao Occidental, matik na yan. Halos buong Sorsogon din, magiging mas maulap po tayo dyan mula General Santos o ng South Cotabato, pataas na yan ng North Cotabato at kasama na ang buong Central Mindanao at Eastern Mindanao. Asahan din po nagmo-moderate po ang panahon dyan, lalo na sa may bandang Eastern Mindanao, pero expected pa rin ang tuloy-tuloy na kalat-kalat na pag-ulan dahil nga rin kay 96W na nakapresence. Since nasa may bandang Dumaguete o Siquijor na ang sentro ni 96W, asahan na magiging maulan ang Lanao del Norte, Misamis Occidental, hanggang Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur na po yan. Ingat po sa posibleng pagbaha kung sakaling magkaroon ng mga ilang moderate and heavy showers, then nakikita natin sa satellite imagery na makakaranas ng moderate and some heavy rain showers ang ilang areas ng Zamboanga, Sibugay, Basilan at Pulusulo naman. Sa Northern Mindanao naman, nabanggit na natin mula sa baba ng Misamis Occidental, kasama na ang Cagayan de Oro, Misamis Oriental, hanggang din sa may bandang Agusan del Norte. Isolated po ang mga kalat-kalat, mga ilang light na moderate showers. Since yung sentro nga po ni 96W, nasa may bandang Dumaguete nga po o Siquijor area. So sa buong bahagi ng kanluran ng Visayas, asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagtunog, bunsod ng presensya ni 96W sa buong bahagi ng Negros Oriental, hanggang dyan na sa taas ng Himaymayan sa bandang West, Negros Occidental na. So, ingat po kung sakaling inuulan ang dyan sa paligid ng Bulkang Canlaon. Hopefully, huwag magkaroon ng lahar, magkaroon ng lahar floor. Kung hindi naman, medyo maganda na rin at magmask po tayo.
Kung may mapapansin kayo na posibleng may pag-flow ng lahar, at least medyo alisto po tayo dyan sa paligid ng Kanlaon at kasama na ang buong Bacolod hanggang dyan sa may bandang Sagay, Cadiz na nakakaranas ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers. Kasama na ang Guimaras, Iloilo, sa may bandang Panay Island na po yan. And the rest ng kaluran ng Panay Island mula Antique hanggang dyan na sa taas ng Malay at Aklan. So, mga kalatkat po na pag-ulan, mga ilang light to moderate and some clusterized heavy rain showers ang iiral. Kasama na ang Cebu, Bohol, at bandang Southern Leyte po. Very scattered rain showers po ang umiiral sa buong Leyte area. Kasama na ang Ormoc, Tacloban, patawid na yan ng Eastern Samar. Mga ilang light to moderate and some moderate to heavy rain showers po ang umiiral. Lalo na dyan sa bandang itaas, ang Calbayog. Dito naman sa may silangan mula Dolores, may mga ilang heavy rain to violent kayo na makakaranas dyan. Pataas ng Achete, Lawang, hanggang dyan na sa dulo ng Lavezares at San Isidro. Ingat po sa mga posibleng pagbaha po dahil patuloy pa rin kayo nakakaranas ng pag-ulan. In the rest naman ng South Luzon, mula sa may isla ng Masbate, Burias Island, Romblon, hanggang Marinduque, asahan din ninyo mga light to moderate and some heavy rain showers, lalo na sa mga taga Masbate at Burias Island, ang mararanasan ninyong pag-ulan dyan. So kasama na po ang Bicol Region mula Masbate at Burias Island, kasama na ang buong Sorsogon, yan, Legazpi hanggang Iriga, uulan din ang Catanduanes at ilang area ng Camarines Sur. Especially dyan sa bahagi na po ng bandang Naga hanggang Sipokot, yan, sakop yan. Ng pagitan na po ng Camarines Sur at dyan sa biba ng Tagkawayan ng Quezon at dito naman sa biba ng Hilaga ng Camarines Norte. Very gloomy din kayo dyan, so expected pa rin ang mga isolated and scattered rain showers. Mula sa biba ng Quezon Province and the rest ng Calabarzon area, magiging overcast and gloomy din tayo dyan, kasama na ang Metro Manila at buong Quezon Province at Aurora Region po. Very gloomy po tayo dyan at overcast hanggang dyan na yan sa buong Central Luzon. So, hindi na natin masyado isa-isahin ang buong Central Luzon hanggang extreme Northern Luzon. Sa kalurang bahagi, medyo mas katamtaman ng bahagya at mas malamig ang temperatura na binanggit na po natin kanina. Mula Pangasinan, La Union, pataas ng Ilocos Sur hanggang Ilocos Norte na po, magiging mas malamig po ang temperatura ninyo dyan na mas bumababa na nga po ang temperatura 14 degrees Celsius pababa na. So, take note yan sa Benguet at Baguio City area. Sa may silangan naman, mula sa may bandang Apayao, Sakop ng Tugigaraw, Kalinga, Isabela, Ifugao, Quirino, hanggang Nueva Vizcaya, hanggang Nueva Ecija, magiging mas maulap kayo dyan. Hindi kumpara dito sa may bandang kaluran bahagi ng Ilocos Region na napapagitnaan tayo kasi dyan ng mataas na kabundukan ng Mountain Province. So sa may bandang silangan ay mas concentrated po ang kaulapan at dahil sa malawak na po sobra yung ating northeast monsoon na sumasakop na sa buong bahagi ng Northern Luzon at yung pinaka-shearline na nga po ni halos nandito na sa pinaka-boundary ng Bicol Region, yung pinaka-boundary ng shearline. Kaya mapapansin niyo mas inulan dito sa may bandang Bicol Region pagitan at ng Eastern Visayas area. Sa may buong bahagi ng Northern Luzon ay maulap pero may kasama pong grabing ginaw ng simoy ng hangin, dala po ng malakas na amihan na natin. Dahil bukas po, winter solstice na tayo. Bukas po yan ng hapon, bandang alas 5. Mag-update po tayo niyan simula bukas. Mula sa bahagi nga po ng Kanluran at yung Singalangan, pababa na yan ng bandang Aurora Region, magiging maulap po. Asahan ng mga isolated at mga scattered na mga pag-ulan, especially sa hapon sa gabi o madaling araw. Pero mababa yung magiging pag-ulan nito. Siguro umulan man, mga light drizzle rains lamang. Pero wala tayong nakikitaan na heavy rain potential. Kung sisilipin natin sa pinaka-satellite imagery ng heavy rain potential, ay halos wala masyado sa buong Northern at Central Luzon area. Amihan lamang ang umiiral ngayon dyan sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang Central Luzon at ibang portions na umaabot sa may bandang Metro Manila at bandang Batangas, Tagaytay at Cavite area. So alam niyo na po kung bakit mas gumiginaw na po ang simoy ng lamig o simoy ng hangin lalo na sa gabi mga folks. Dahil ang inyong lingkod medyo tumatalokbong na po at hindi na nagbubukas ng electric fan kapag tayo ay natutulog sa gabi. Dahil grabe na po talaga ang lamig sa gabi.
So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na tropical cyclone o yung computer-generated tropical cyclone sector natin. Tatlo na po yung ating binabantayan na yung weather systems natin o yung tropical cyclone o possible tropical cyclone systems. Bagamat mga low pressure area lahat ito, yung C96W nga po, nasa vicinity na nga po ng bandang Dumaguete, karagatan ng Dumaguete ito, dyan sa may dulo ng karagatan ng Siaton. Kumikilos ngayon ito pakanluran as low pressure area. Maximum sustained wind niya in 1 minute, 37 km per hour, nabugsong umabot ng 46 km per hour. Bagyan tumaas na po yung surface temperature niya at 1,005 hectopascals at kumikilos pa west-southwestward sa bilis na 23 km per hour. So, mabilis po ang pagkilos niya. So, baka mamayang hapon, nandito na yun sa karagatan ng bandang Zamboanga, sa karagatan ng bandang Zamboanga. Kikilos ito pabandang Palawan dito sa may dulo o pagitan ng Balabac at Batarasa within 24-hour period. So, asahan po magiging maulan ang parte ng yan ng bandang Sulusi hanggang Palawan Sea. Yan, magiging maulan dyan. At dyan sa may bandang west portions ng Visayas area. So, kung titingnan natin yung RGB o rainbow satellite, yan, yung malawakan ng mga kaulapan na yan na magbubunsod ng mga kaulapan at mga malalakasang pag-ulan sa paligid ng Visayas area. Bagamat maliit na ang tsansa nito na mag-intensify pa, mananatili na lamang siyang shallow trough, sa medyo concern na lamang ang magiging dalang ulan niya. Ganun na lamang mga folks. Samantala, si 97W naman, nanatiling mababa pa rin ang tsansa nito na mag-iisang ganap na bagyo dahil yung kanyang low-level convection ay nanatiling disorganized pa rin. Kung titingnan natin sa pinaka-structure nito ay halos hindi ganon ka-organized pa yung upward low niya. Ayan, oh. Yung cluster niya nabubuo pero hindi sapat yung kanyang upward low convection. So, mababa ang tsansa na maging ganap na bagyo pa ito o malakas na bagyo. So, anytime pwede pa rin ma-dissolve yan. Anytime ha. So, banabantayin pa rin natin. Samantala, yung bagong low pressure area na si 98W, hindi naman ito magiging concern sa bansa dahil nasa may bandang Borneo po ito. Yan, sa may west-southwest ng bandang Borneo. Malayo naman ito sa boundary ng ating bansa. Nandito siya, oh. Yan, oh. So, nasa may bandang west-southwest ng Brunei ito. Napakalayo sa boundary ng ating bansa. So, hindi naman yan magdadala o magbubunsod ng malaking concern o magiging threat sa bansa. So, tatlo na po yung binabantayan, pero yung dalawa lamang ang medyo tututukan natin ito, si 97W pa rin at 96W. Yun. So, tingnan pa rin natin, hopefully itong si 97W, hindi na siya magkaroon pa ng paglakas na magpapaulan na naman. Baka abutin pa tayo ng Pasko na tuloy-tuloy na uulanin, lalo na sa may bandang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sana wag naman mangyari yan mga folks. Kung sa forecast and symbols naman, nasa moderate low chance na lamang of development itong si 96W, 20 to 40%. Pero magpapatuloy yung kanyang surface trap na kikilos pakanluran. Base sa pinaka-end symbol, forecast track, yan, medyo magwa-west-southwest siya dito sa may bandang Zamboanga Peninsula. Then, tatawarin nito ang bandang Palawan sa may bandang Batarasa o pagitan ng Batarasa at Balabac. Hanggang sa ito ay umabot sa may bandang West Philippine Sea within 66-hour period po. Yan, hanggang sa after 66-hour period, inaasahang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility as shallow low pressure area pa rin. Unless mag-merge ito sa bandang mataas na southwest trough dito kay 98W. Baka doon magkaroon ng re-intensification. So, yun lang ang pinaka-analysis natin. Ngayon po titingnan natin sa Global Forecast Assessment Monitoring kung magkakaroon ng re-intensification itong C96W just in case. Kung mapapansin natin sa West Pacific Basin, makikita po na nagkakaroon na ng sharing ng trough itong C98W at C96W. Yan, no? Pero maliit pa ang potential na mag-merge pero dito by the next 24 hours o within 48-hour period, baka biglang magsanib itong C96W at 98W. So baka dito magkaroon na ng re-intensification. Ngayon, since mas malakas yung sirkulasyon ni 98W, baka magsanib itong si 96W at 98W. And then, pagkakaroon ng mas improved organized circulation, si 98W, habang kumikilos pa kanluran, patungo sa may bandang Vietnam.
So, medyo ready po sa mga Pinoy natin sa Vietnam. Baka magpapasko kayo dyan na makakaranas ng masungit na panahon kahit na hindi maging malakas na bagyo or aabot ng tropical depression. Base sa ating global spectral model, nagkakaroon siya ng sirkulasyon. So, mahahatak ng husto yung ating amihan sa itaas kung magkakaroon ng organized circulation si 98W na magsasanib kay 96W. So, just in case mga folks, ay pag nagsanib ito, inaasahan ko na posible pa itong umabot sa tropical depression ha. At since hindi naman ito magiging banta sa bansa, dahil pakanlura naman magiging kilos nito, mas magiging epektado ang bahagi ng Vietnam area. So, yung mga Pinoy natin din sa Vietnam, medyo ready po dahil baka sa araw ng Disperas at sa araw ng Pasko, makakaranas kayo ng sungit ng panahon dyan, dala nitong si 98W na maaari pang magsanib nitong trough ni 96W ha. Ayan o, malino naman, December 25. December 25 po, aabutin kayo dyan sa Vietnam. So, at least medyo ready po tayo kung magne-notifier na tayo na masungit ang inyong magiging panahon kahit na medyo shallow trough siya o tropical depression na nakikitaan natin dito sa tropical spectral model. At least medyo may idea kayo. Dito naman sa Pilipinas, lalakas naman ang hatak sa ating amihan. So, medyo bubugso po yung ating amihan. Then, hahatakin kasi nitong si 98W kung sakali at yung Stellis po. So, lalawak po lalo o medyo magbubunsod naman ang malakas ang pag-ulan sa pagitan pa rin ng ating shear line sa may bandang South Luzon, Visayas at bandang Mindanao area. Sa bandang Luzon pa rin kasamang Metro Manila, patuloy pa rin tayo makakaranas ng mas gloomy na panahon at mas maginaw na temperatura sa araw ng Disperas at sa araw mismo ng Pasko. Dahil palalakasin din kasi nitong si 98W just in case yung mahahatak na hangin sa Hilaga. Wala sa amin sa level pressure naman, kitang-kita naman yung high pressure area sa Hilaga. At habang nag-i-intensify itong shallow circulation ng 98W, pababa ng husto yung high pressure area sa taas na nangungulugan lamang na nahahatak ng husto yung ating hanging amihan po. Mas magbuboost po yung lamig ha. So be ready na lamang, mag-ready na tayo ng jacket niyan sa Disperas ng Pasko o December 25. Dahil mas mararamdaman natin ang mas maginaw na temperatura pa. So, dyan sa bahagi ng Benguet na may mga pananim, medyo i-ready na po ninyo. Expected po ang frostbite sa inyong mga pananim na gulay, mga folks ha. Baka magreklamo na naman din, lalabas na naman sa ating mga media na nasira na naman ang kanilang mga pananim, especially ng repolyo at mga strawberries. Dahil sa magkakaroon na naman ng frostbiting. Ngayon pa lamang, maghanda na po at least dyan sa bahagi ng Hilaga ng Luzon dahil nga po mas lalakas po ang ating amihan, yung lamig dyan sa bahagi na kung saan maapektuhan na naman ang inyong mga pananim ha, kaya hindi po tayo nagkukulang ng paalala. Sa mga computer model naman natin mula sa GFS ay makikita po lalakas po yung hatak sa ating amihan kapag nagkaroon na ng malawakang trough itong C98W dito sa may bandang Vietnam. Ayun, lalakas po. At yung C97W naman, nanatiling very insignificant in development. So, nanatiling shallow trough na embedded ng intertropical convergence zone. Pero lalapit ito sa silangan ng bansa na magbubunsod naman ang tuloy-tuloy na pag-ulan kasabay ng embedded ng shear line po. So, baka hanggang Pasko na po yan, patuloy po kayong uulanin sa may bandang Bicol region ha, hanggang buong Southern Luzon at Visayas area. So, yun ang medyo bad news po. At least, nag-remind na po ako na uulanin pa rin tayo hanggang sa araw ng Pasko. Maliban lamang sa may bandang Metro Manila, pataas na ng extreme North Luzon. Medyo magiging gloomy lamang at mga ilang light drizzle rains. Sa SMWF, well, makikita natin, medyo nag-merge na po yung trough ni 96W kay 98W. Ayan o. And then, uulanin ang bandang Vietnam po. Pagsapit ng Disperas ng Pasko, hanggang sa araw mismo ng Pasko. Yun ang medyo bad news. Dito naman sa Pilipinas, ganun din, uulanin pa rin ang bahagi ng South Luzon at Eastern Visayas habang lumapit naman itong trough o yung remnants ni 97W. Hanggang sa Disperas na rin ng Pasko yan at araw ng Pasko. So magiging maulan po ang ating Pasko sa may bandang South Luzon at Visayas area. So take note yan. Kay Nabjan naman ay mas aggressive yung pamumuo ni 98W after mag-merge sa pinaka-surface trough ni 96W. Sa Disperas na Pasko na po yan. Ayan o. So at least may idea na po kayo. Mataas ang confidence na magbubugso po na sama ng panahon sa may bandang Vietnam
pagsapit nga po ng Disperas at sa araw mismo ng Pasko. So yun medyo i-prepare na lang natin sa mga Pilipino natin sa may bandang Vietnam. So kailan ba eksakto ng ating winter solstice? Well, kung titingin niyo sa ating astronomical sa sun, moons, in season sa atin sa Pilipinas, ay inaasahan ko natin ang winter solstice eksakto 5:21 PM po bukas ng hapon yan na sa pinakagitna na po ng pinakamahabang maximum na gabi natin. Bukas po yan ng 5:21 PM. Yan na po yung pinaka-maximum na mahabang gabi sa atin sa bansa. So, December 21 po, bukas na yan ng hapon. So, bukas pa natin ipopost na yung huling moonrise natin. Ngayon, hindi pa kasi bukas hindi pa naman siya winter solstice. Sa hapon pa po, mga bandang 5:21 nga po. So, bukas pa natin ipopost yung huling pagsikat ng araw niya bilang autumn season. And then, yung paglubog siguro mamaya ipopost na natin yung huling paglubog ng araw bilang autumn season. And then, bukas po ng umaga, yun ay magiging huling huling pagsikat ng araw bilang autumn season. Kasi bandang 5:21 PM bago lumubog ang araw ay nasa winter solstice na po tayo o maximum amihan peak. Yung pinaka-maximum na ng amihan peak natin. So yun lamang po ang pinaka-analysis natin for seasons natin at yung winter solstice. Yung ating astronomical events naman ay bukod sa December solstice natin ay yung Mercury in dichotomy ang magaganap. Yun lamang ang ating astronomical event ngayon. Since yung Mercury, aabot lang sa pinaka-half phase sa gabi na matatanaw po. Kaya lang sa Pilipinas, medyo alanganin na makita natin yung Mercury. Then napakababa po ng pinaka-horizon niya sa may bandang kanluran. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Biyernes, December 20, 2024.
na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, December 20, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali sa ating report. At since madalas lang talaga tayo magiging gloomy at maginaw na ang paligid natin sa Metro Manila. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa recording sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.